katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 4 na minuto makalipas ang alas 10. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 11 ng umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At siyempre napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng FB page ng RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service, at napapanood din tayo sa FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones, muli samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. At ngayong araw ay, ngayong umaga ay pag-uusapan natin. Siguro pwede nating sabihin dito na kaya pa kaya ng mga nagkakaroon na ng edad, yung nagkakaedad na, no, na makagawa o makalikha, no, ng isang kwento o ng isang libro o ng isang katha. Ayun, kasi marami sa atin, di ba, na merong mga talento pagdating sa ganyan. So, ngayong araw, yan po yung pag-uusapan natin. Base po, batay doon sa nilikha na aklat ng ating makakasama ngayong umaga. Isang hindi, kunwari hindi ko kilala, ipapakilala ko. Hindi, pero isa siya talaga sa mga pinagpipitaganan, no, na professor ng UP Diliman. At kasalukuyan siyang fellow ng UP Institute of Creative Writing o ICW at pinaglingkuran niya bilang direktor mula 2003 hanggang 2008 habang tagapangulo din po siya ng Union ng mga Manunulat sa Pilipinas. At bilang makata, yung kanyang mga tula po ay nalathala na sa iba't ibang antolohiya at natipo na rin sa maraming aklat. Bilang sanay sayista, nailathala na po yung kanyang mga artikulo at pag-aaral. Kolumnista din po siya ng Hataw, ba? Talagang humahataw. Ng Liwayway Magazine at ng Rappler na nasa likod po ng tagumpay ng sinimulan niyang patimpalak sa pagsusulat ng Covidiona, Covidagli at Covidalit. Itinuturing po siyang tagapanguna at nangungunang performance artist o tagapagtanghal ng tula. Festival director siya ng Performatura International Performance Literature Festival ng Cultural Center of the Philippines noong 2015, 2017, 2019 at 2021. Pinahirapan mo naman ako dito, sir, ha, sa haba nito.
Meron pang hindi pa nga namin kinuha yung mga TOYM mo. Bilang TOYM awardee. Wala pa yung mga ganon. Ito, tungkol lang to talaga sa pagsusulat. Ang ating mga kasama po, si Professor Victor Emmanuel Carmelo Ovim D. Nadera Jr., PhD, University of the Philippines, Diliman. Sir Vim, magandang umaga. Naku, magandang umaga po. Mas maganda ka pa sa umaga. Ayan ang gusto ko sa'yo eh. Pag nakikita tayo, laging may mga gano'n. Pero gusto ko yon, di ba? Salamat. Nagiging positibo. At speaking of, nagiging positibo, Sir... Totoo naman yun. Parang bumabata ka eh. Wow! Habang tumatagal. Ha? Bila ng merienda si Sir Vim. Palabasin ng mga dragon. Palabasin ng mga dragon daw. Anyway, talagang gumanda ang umaga ko sa mga na yan. Siguro kay Kaki ko, ang ganda ng simula ng usapan namin. Yes, oo. Alam mo si Sir Kiko, isa din yan, napaka-positibong tao. Kaya nga, Kaya ang nahawa sarap ko kausap din. Ganyan din, binubola din ako na gumaganda ako. Ay, totoo naman kasi. Anyway, sige. Gusto lang nating maging masaya yung umpisa. Di ba, no, ating pinag-uusapan. Pero yun na nga, Sir Vim, no? Speaking of yung positibo, kasi minsan yung mga iba, lalo na yung may galing naman talaga may talento naman, di ba? Pagdating sa pagsusulat, paglikha. Pero parang feeling nila pag nagkakaedad na, na sila, yung parang, hindi na ako bagay sa ganyan. So, paano natin sila magiging positibo, no? Una sa lahat, ma'am, gusto kong batiin ng maligayang kaarawan ang aking sister-in-law. Oh! Si Judge Myrtle Baking ng Lawag. Oh, Na wow. nagdiriwang sa ngayon ng kanyang kaarawan doon mismo sa Lawag kasama Wow. yung aming mga bisita galing New Zealand. Alam ko, pupunta ka doon pagkatapos dito. Oo. Susugod kayo At ni Mrs. ni Ma'am Dinah. Kasi nung di nyo na itatanong, 2 Pasko ang nakakaraan, inatake ako sa puso. Aha. At Oo, ang- nabalitaan ko nga yan. At ang aking Noche Buena, Pasko, December 25, ay suwero at saka Yun mapait nga. na gamot. Oo nga. Nung sinugod ako ng misis ko na pinagkakautangan ko ng utang na loob, doon ko naisip tuloy na hindi talaga natin madadala ang lahat sa hukay. At yun nga, sabi ng doktor ko naman, paabutin muna ka namin ng 60, tama-tama. 1964 ako eh. At, totoo nga, nagkaroon ako 20% discount. Una, angiogram. May nakitang bara, 4. Wow! Tinuloy na sa angioplasty. Aha. So, dahil doon, nakatulong yun. Kaya magandang yung batas na yan ay pagtibayan Punta tayo sa senior, Oo, sa senior. Kasi Oo. Senior citizen law ata ito. napakalaking tulong. Lalo sa akin ngayon, Aha. sa gamot. Mhm. Di ba? Hindi lang at saka pagkain. Aha. At hindi ko pa natitikman ngayon yung libreng sine. Pwede Napakadaming naman. benepisyo kasi alam ko nasa likod nito si Senator Edgardo Angara. Aha. So yung ganitong mga batas, napakalaking tulong kasi sa ibang bansa, ang ginagawang pinuno sa kanilang kumpanya, sa kanilang bansa, ay mga matatanda. Kahit sa Hollywood. No? Kaso, sa atin, kabaliktaran. O yun nga. Diba? Oo. Kapag matanda ka na, wala na kumukuha sa'yo. Aha. Maliban kung Eddie Garcia ka, kaso Oo. wala na rin Oo. At yun Oo. din, yung Eddie Garcia law, Oo. laking tulong din sa mga matatanda. Sa mga Sa Huwag mo larangan naman ng sabihing sine. matatanda. Para mga nauna lang. Nauna nauna. lang kami sa inyo ng konti. Ayun nga, maganda yung sinabi mo kasi ang politically correct ay nakatatanda. Aha. Diba? Oh, yun pala. So, hindi matanda nakatatanda lang kami sa inyo. May difference ba yan? Kasi malaking bagay. Parang dati yung tawag natin katulong. Kasambahay. Yan, ginawa natin kasambahay. Oo. Na tama naman. Oo naman. Wala namang masama doon sa katulong. Ibig sabihin, tulungan. Oo, katulong mo. nakakatuwang mo, Kaya lang di ba? merong bagahe kasi yung, di ba meron tayong kahulugan na 2. At yun yung isang definition na parang medyo mapanlait. Parang politically Oo, correct itong tama. kasambahay. Kasi Lalo kasama mo sa inyo, bahay. influential itong broadcast eh. Di po ba? Okay. Kaya yung tamang gamit ng salita ay Ayan. napakahalaga. O kaya wag niyo akong tatawagin matanda. Nakatatanda. Una-una lang kami sa inyo ng kaunti. Okay. So, Pwede lang taga sa panahon. taga sa panahon, pwede din, no? Pero sige, Sir Vim, bago tayo mag-usap pa ng iba kasi alam mo naman, meron tayong
commercial mamaya-mayang Sige po. ilang minuto lang, ano. Pero itong sinasabi nating aklat, dalawa ito, Sir Vim, ano, yung ragasa at saka yung isa pang tokhang at iba pang ng labang sanaysay, no. Pero yung ragasa kasi, ito yung parang sinasabi mo dito nga na kahit na medyo nakatatanda na pwede pa. Oh, So, maganda yan, oo. so ano ba talaga itong aklat na ito? Tungkol saan ba talaga? Nitong Webes po, hindi na natatanong. Nagkaroon ng pagmayaw. Ika-6 na pong anibersaryo ng UP Press. Kaya naglabas sila ng 6 na pong titulo. Aha. Dalawa dito ay may kinalaman nito. Ako, itong ragasa nga ay kalipunan ng mga kwento ng mga 60 pataas. Kasi okay. nung nakaraan... So 60 pataas na mga manunulat Opo, ba yan? kami Okay. Ba't hindi mo ako dyan sinama? Ay, kasi kami ay grupo. Okay. Grupo po ito na pinangalan ng Katha. Okay. Nung 1986, di ba, nagkaroon ng EDSA, ang daming mga nagsulputang mga samahan. Okay. Sa tula, yung linangan sa Imayan Retorika Tanyo, o lira, sa kwento, itong Katha. Ayun. Ang punot dulo nito ay si Roland Tolentino at Joy Barrios at Romulo Baquiran na naging editor din. Ang may ideya nito si Honorio Bartolome de Dios at Francine Medina. Konsepto nila, bakit? Kasi pag ginugugol mo ngayon, hindi lumalabas ang Katha. Kumbaga, okay. pagdating ng Aha. 80s, pabalik, wala ka na makikita sa internet. Okay. So, kumbaga, parang kasaysayan na. Nakasaysayan na siya. Kumbaga, parang hindi kami nag-exist. Okay. So, Anyway, Sir, minabuting magkaroon ng antolohiya okay, Sir Vim. para maging relevant pa rin. Ayan, pag-uusapan natin yung antolohiya pa rin na yan. Meron lang tayong mga ilang paalala. Sige po. Babalik kami doon sa pinag-uusapan namin ni Professor Vim Nadera. Salamat. Sunog ay kalaban ng lahat. Sa ating pag-iingat, ito'y di magaganap. Ating tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Bagamat ating mga bumbero ay maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kakulangan sa pagpapaaral. Isang aral na hindi na dapat maranasan ng sinuman. So ngayon, there are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the Tulong Dunong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Libreng edukasyon ang aksyon ng CHED. So meron tayong targets dyan every year, tumataas. At sinisigurado natin na yung pondo ay tuloy-tuloy ding tataas. Na ang tanging kapalit lang ay ang dedikasyong makatapos sa pag-aaral. Tulong-dunong, nahatid ng Commission on Higher Education. Magtatayo ngayong taon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR ng ferry system sa kahabaan ng Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake at ito ay tatawaging Mapallia Ferry. Ang Mapallia Ferry ay kagaya ng nasa Bangkok at New York. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa bagong Pilipinas, may kalidad ang serbisyo ng transportasyon. Alam nyo ba na nakapagtala tayo ng higit 4.8 million tourist arrivals noong 2023? At ang kita natin mula sa turismo ay umabot mahigit 300 bilyong piso. At upang lalo pang mapalakas ang hotel industry sa Pilipinas, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Hotel Industry Strategic Action Plan. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand,
Ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Ngayon, umabot na sa 5.9 million ang bilang ng dumating na turista sa bansa. Kaya naman nakalikha ng 6.21 million na trabaho ang turismo para sa mga Pilipino. Sa pamagitan ng Hotel Industry Strategic Action Plan, isa na namang bagong Pilipinas, Marcos Legacy. Binuhay muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang turismo sa Intramuros sa pamagitan ng pagtatatag ng isang cultural heritage hub, ang Intramuros Tourist Center. Ang state-of-the-art facility na ito ay bukas araw-araw. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Kulturang buhay at kwento ng inspirasyon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawing top investment destination ang Pilipinas, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nahigitan nito ang investments target ng ahensya na 200 billion pesos sa taong 2024. Tinatayang 70,000 direct employment ang idudulot nito at higit pa. Sa paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga, for every direct job created inside the economic zone creates 5 more. So, ang laki ho ng multiplier effects ito sa local, especially sa national economy natin. sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nadinig ka na. O kala nyo, pagka on-air lang kami nag-uusap, mas madaldal pa itong kasama ko dito. O sige, Professor Vim, habang may naantabayanan tayo kasi no, na isang event ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ituloy muna natin yung pag-ano natin sa Ragasa kasi marami ang mga nagtatanong tungkol dyan sa yung tema. Ano ba yung tema daw ng libro? At saka paano ba ito makakatulong? For example, well, dun sa mga senior, makakatulong siya, no? Pero dun sa mga makakabasa. Ang maganda po dito, ito ay... Sir, lapit ka sa Ito mikropono. po ay nagkakahalaga ng 800 piso. Pero nung nakaraang Webes, ito ay naka-sale. Pero yan ba'y nasa book tutuusin, fair? Nakaano ba? Hindi Hindi naman. pa ngayon Hindi pala. pa. Okay. Mainit-init pa nga. Mainit-init Oo. pa. Sige. Kaya ito ay mga kalipunan ng mga nasa 10. Okay. Kasi minsan nawawala na yung aming kagrupo. Dito ay sumulat kami kung paano kami naging miyembro ng Kata. Tapos, yung unang kwento namin, pumili kami ng isa, inilagay. Tapos, dahil matatanda na kami, pumili kami ng isa ring kwento. Ngayon, yung mga bago naming mga sinulat. So, di ba parang naging relevant uli kami? So, yun, itong mga kasama ko naman, karamihan ay nasa akademya din. Pero yung iba, nagkumustahan kami kasi nawalan kami ng contact. At nandun, nakita-kita kami. At yun nga pala, kahit yung iba ay napunta na sa filmmaking, yung iba nasa NGO, at yung iba dating broadcast journalist, naging print journalist. At marami pero karamihan sa amin ay nasa akademya na. Samantalang nung dekada 80, wala pang direksyon ng buhay namin. Wow! Tapos ito rin yung grupo mo nung mga panahon na yon, nandyan ngayon sa Ragasa. Pwede kami bumalik o dadaling ko sila. Okay, okay. So ilan yung kwento dyan, Sir Vim? Bali, siguro nasa 6 na po rin. Wow. Ito, so 60 na mga kwento yan. Tapos, Tapos, nasa 4 na raang pahina to eh. okay, 60 na mga kwento. Tapos, ilan yung mga autor natin? Nasa kami. At lahat ay nakatatanda. Talagang pinagdidiinan nakatatanda. Nasa 10. Okay. So sino-sino yung mga yung mga nandyan, na mga autor natin na Banggitin natin. Oo, sige, banggitin Roland natin. Tolentino. Oo, ito yung mga talagang Si Joy mga Barrios, alamat. Oo. na nasa University of California at Berkeley. Ngayon. Sa US. Okay. Di ba? Pangunahin siya sa pagsulat ng mga kwentong romantiko ng mga babaeng palaman. Kasi karamihan doon, dati,
pag romance novels, laging api, naglulupa sa yung babae, malungkot. Okay. Ang mga ginagawa ni Joy Barros, Mga palaban hindi, talaga. lumalaban. Okay. Munat, Aba. malay, kagaya mo. Okay. And then si Roland Tolentino, siya yung nagpauso rin ng mga experimental na kwento at mga antolohiya. Oo. Si Luna Sikat. Oo, yes, Anak oo. ni Rogelio Sikat. At bukod sa... Si Rogelio Sikat din po, magaling na manunulat ito. Tama. Panahon pa ng mga liwayway, di ba? Oo. Si Luna kasi hindi lang nagsusulat ng tula, kundi dula. Oh, wow. Okay. Sunod si Honorio Bartolome de Dios. Kasama ko sa UP Writers Workshop noong 1987. Nagpasa siya ng isang kwentong kinagulatan ng lahat. Bakit? Bakit? Ito ay tungkol sa kilusan. Okay. Sa underground. Okay. Pero, okay. nagkaibigan silang dalawa. 1987 pa lang, nagsusulat na sa kwentong magiging gay literature. Siya ang maghahawa ng landas, hindi niya alam, ng politikang gay o LGBTQIA. Di ba? Okay. Pero naalala ko din yung maisingit ko lang, Sir Vim, maano ko lang yung sa tatay ko din na pelikula noon, yun, mapangahas din yun nung panahon na yun. Yung kanyang storya na yung mga LGBT, yung lesbianism, nung mga panahon na yun ng mga 80s ba? Or 90s? Ma-package natin sa ganung paraan. Oo, yun meron siyang gano'n. Yung nanggabing mamulat si Eva. Yan. Ganda. Oo, yun yung no? So, feeling ko parang yung tatay ko, parang din siya dun sa na yun. Hindi naman siya practitioner. Hindi naman. Pero ito ba mga si Nori kasi totoo. Itong kasunod, si yung mga Romulo Bakiran. Yung mga tanong mo kasi, Sir Vim, Hindi, ibig sabihin, mapanghawa ng landas yung tatay yun mo. lang. Oo. Pioneering. Kumbaga sa Ingles, 'di ba, para mga jet setters Yes, sila, no? tama. Sa mga topic, mga ganon. Kasi siyempre sa liwayway yung tatay mo, 'di ba? Oo. Sa dami na ng paksang na isulat niya araw-araw, mapipiga ka talaga eh. Oo, 'di ba? Araw-araw, lingguhan sila eh. Lingguhan, oo, Diba? weekly, oo. Ang susunod na may kinalaman din sa akin ay si Romulo Bakiran. Ayan, Jr. oo. Kasi siya, kung tutuusin, ang parang kapatid ko dito sa kwento ko. Kasi kami magkakasama sa Linangan sa Imen, Ritorca at Anyo. Pero hindi namin alam. Nung kasing 1985, hindi natatanong, tinanghal akong Makata ng taon. Nung awarding sa National Library ng dati ay ano ba yung komisyon sa wikang Pilipino? Surian ng wikang pambansa. Oo, tama. Ay, inambitahan ako, punta kayo sa Sabado. Pumunta naman ako. Hindi ko alam na yung mamang nag-imbita sa akin, si Mike Bigornia pala. At si Mike Bigornia, dinala ko dun sa tawaging Children's Communication Center Office. Mas kilala pala yung bilang Adarna House. Okay. At yung palang pupuntahan ko ay isang workshop o palihan. At yun ang tatawaging Rio Alma Poetry Clinic. Ibig sabihin yung aming mga tula ay may mga sakit. Kaya dadalhin sa clinic. Okay. Tumagal kami nun. Abril yun. So, Rio Alma ay si National Artist Virgilio Almario, no? Yung pala yung magiging, pagdating ng Disyembre, Linangan sa Imen, Ritorca at Anyo. Kaya kami ang unang 7 na tagapagtatag ng lira. Yun. So talagang sa buong buhay mo, Sir Vim, ito lang talaga yung ay, ginawa nagkataon mo. lang. Puro accidental. Puro accidental din? Ay, si Joey, siya kasi nag-aya sa akin. Di ba, magkasama kami sa lira. Sinabi niya, may meeting kami. Punta naman ako, kalad ka rin. Yun ang aking tatak siguro, dakilang kalad ka rin. Sumama naman ako. Alam mo, may kaklase pa ako noon. Nandito sa kwentong ito. Dinadaanan ko siya sa ospital. Abalang-abala siya maghapon para bumuhay ng tao, magpaanak, maglanggas ng sugat, at kung ano-ano pa, magtistis. Tapos sumama siya sa akin, nakita niya, hindi niya akalain may mga taong pinag-aawayan ang tungkol sa baybay, bantas at balarila. Nag-aaway dahil lang sa salita. Samantalang itong dinala ko
ay doktor na walang ginagawa kundi magsagip ng buhay. Sabi ko aha. sa kanya, ano mo, ang ginagawa namin ay magsagip ng kaluluwa. Wow, siya buhay. Oo. Kayo ay kaluluwa. Kinalaunan, siya ang naging asawa ko. Ay, ako, ang ganda naman. Ang Kasi, love story naman. Naintindihan niya yung aking kabaliwan, di ba? Naintindihan ko rin yung kanyang kabaliwan. Ang galing naman, ang galing. So, yun ang aking romantic ito bang, story. Ang galing, ang ganda. Pang ano talaga, Valentine, ano yan Eh, hindi mo kinimbita ng Pebrero. Oo nga, ano, di bale, next time. Ang susunod si Bomen Guillermo. Okay. Anak ng dalawang batikang manunulat din. At ito si Rolando Fuliero Santos, kapatid ni Ma'am Aida Marani. Si Mesty Guzman. No? Si Rowena Fistin, isang babaeng kaklase mo yata sa PhD. Talaga? Si Francine Medina. At si Ana Maria Gonzalez. Sila ay si Ana Maria ay architect na babae. Okay. At itong tinutukoy ko rin, si Romel Rodriguez, baka naging professor mo, at itong si Danny Zabala, na matagal namin hindi nakita kasi nakalublob yan. Nung katunayan, kaya naging malapit kami kasi tinulungan ko siya sa kanyang NGO na nasa Zambales. Magpahanggang ngayon nandun siya. Nag-donate ako ng mga tools para sa mga nasalantalang pinutubo naman. Okay. O sige, so mamaya, Sir Vim, nabanggitan natin lahat, no? Yung mga kasama dito sa libro na Ragasa. Mamaya naman, tatanungin natin si Sir Vim, paano nakakalikha ng isang kwento, ng isang istorya, no? Lalo na, sabi mo nga kung medyo nakatatanda ka na, di ba? So, sakit nga pala sa tenga. sabi ko sa'yo, masakit sa tenga. Pero di bale, kailangan tanggapin natin, di ba? Thundercats. Ano lang, in English lang. Gurang, Oo. Ganun din yung thunder. kahit pagbalik-balik na rin natin yung mga salita, yun din ang ano noon, di ba? Pero mamaya tatanungin natin si Sir Vim, lalo na dun sa mga nakikinig sa atin, di ba? Paano ba sila makakalikha? Paano ba yung paraan? Pwede tayo magbigay ng Saan workshop. natin kinukuha yung mga inspirasyon ng pagsusulat? So, sa pagbabalik po yan na ating programa, Usap-Usapan. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang Pilipinas, laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Pinatunayan ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kahit anong sakuna ay nandyan sila at handang umalalay. Noong nakarang taon, sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at DOH Secretary Teodoro Herbosa ay umaksyon sila sa Bicol Region para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa dahil bawat buhay mahalaga. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking hakbang patungo sa makabago at mahusay na sistema ang ipinagkaloob ng ating 911 Emergency Response System. During the PBBM administration po, naging digital po kami. Maganda na po yung record ng 911 dahil dati, logbook lang kami, wala kami mga picture, wala kami media files. So sa bagong sistema po ito, lahat po ito nare-record. Ang makabagong sistema ng 911 ngayon ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kahusayan at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Sa pamahalaang Marcos, ang kaligtasan ng mamamayan ang pangunahing adhikain ng kanyang pamumuno para sa pagtatatatag ng isang malakas, ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bigyang kaalaman at kasanayan ang ating mga opisyal ng turismo
Kaya't inulusad ng Marcos administration at ng DOT ang inisyatibang Sustainable Tourism Development Training for Tourism Officers. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Noong 2022, may mga 13,000 na ang na-train. Mula noon, 256,000 na ang nasanay sa ilalim ng programang ito. Isa na namang legacy project ni Pangulong BBM para sa turismo, para sa bayan at para sa bagong Pilipinas. Marami nga ba talaga ang mawawalan ng tirahan kapag nagtuloy-tuloy ang proyekto sa paglilinis at pagpapaganda ng 25 kilometrong haba ng Ilog Pasig? Hindi po totoo yan. Ang Pasig Bigyang Okay, bago tayo magpatuloy, narito po muna ang meron ba tayong pag-uulat? Meron ba tayong report? Okay. So ito turn over natin ito sa kasalukuyang nangyayari ngayon kasama ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Narito po. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Enlisted men and women of the Philippine Army, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. At the outset, let me congratulate the Philippine Army on its founding anniversary. For 128 years, the Philippine Army has stood as a pillar of strength and of stability. In its more than a century-long history, the institution has defended our nation, our Constitution, and ensured the safety of our people. Through every trial, whether in combat, in crisis, or in calamity, the Army has remained faithful to its duty. From strengthening our operations to enhancing our ability to detect, respond to, and recover from threats, it has played a vital role in fortifying our nation's security. Beyond the battlefield, our soldiers have once again shown that their service extends far beyond just defense. Whether responding to natural calamities or assisting communities affected by the recent volcanic activities, such as what happens in Taal and the Canlaon volcanoes, they were our first responders. They have proven themselves to be ready, reliable, and resolute in the sworn oath to their duty to our people. If excellence is to be measured, let the records speak for itself. A perfect score in policy and facility assessment during the General Security of Military Information Agreement evaluation. Clear proof of the adherence to international standards, readiness to surpass any obstacle, and the determination to guard our nation's future. This is not a small feat. Ours is a world that continues to evolve. Threats have grown increasingly more complex, and the battleground is no longer contained in land. It now extends into cyberspace and beyond. The challenges demand greater adaptability, greater discipline, and further commitment to the nation's security and progress. And yet, through all this, the Philippine Army has never wavered. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang tapang at husay ng isang sundalo. Kinakailangan na ang panindigan hindi natitinag sa harap ng pagsubok, ang prinsipyong hindi nababaluktot ng takot o pangamba, at ang pusong laging handa maglingkod ng tapat at walang hinihintay na kapalit. Sa anumang institusyon, hindi sapat ang ranggo o kapangyarihan. Ang tunay na sukatan ay ang kahandaang isantabi ang sariling interes para mas mataas na layunin. Pagamat iba-iba tayo ng papel na ginagampanan, dapat mangibabaw ang ating adhikaing bumuo ng mas nagkakaisa, mas makatarungan at tunay na mapayapang bansa. As we mark the 128th founding anniversary, we are again reminded why we choose to serve. We do it not for ourselves,
but also for the countless generations that will come after us. Every Filipino wants their children to grow up in a country where they are safe, where they have access to quality education, and where they can build a future that has opportunities awaiting them. We all dream of a nation steady in its calm and brave enough to face whatever tomorrow might bring. And that is why this administration remains committed to ensuring that the Philippine Army is always ready to fulfill its mission. We are equipping you with the arsenal to champion our rights and protect our national interests. For one, we recently conducted the second iteration of the Combined Arms Training Exercise, or CATEX Katihan, with 6,000 troops testing their skills in very complex operations. These exercises are crucial in sharpening our combat readiness and strengthening our ability to respond effectively to any threat. We are also reinforcing our welfare programs for our troops because those who dedicate their lives to serve the country must be supported. These programs include the mandatory annual physical examination, reimbursement of hospital expenses, and the mobile support for wounded in action personnel. We have also streamlined the processes to ensure that these benefits reach our people faster. Additionally, I have issued Executive Order number 84 to increase the subsistence allowance of all the officers and personnel of the Armed Forces of the Philippines. Hinahangad po nating makakatulong ito sa pagpapabuti at pangangalaga ng kapakanan ng ating mga sundalo at ang kanilang mga pamilya. Isang dekada na po ang nakalipas mula nung huling tumaas ang kanilang allowance. Kaya't sinisikap po natin na makagawa kaagad ng makabuluhang programa kagaya nito. Pagamat walang makakapantay sa sakripisyong kanilang ginagawa para sa ating bansa, umaasa naman kami na maalalayan kayo namin upang magampanan ninyo ng mas mabuti ang inyong mga tungkulin. Kagaya ng pagsusulong ninyo ng karapatan, ng sambayanan at ng kapayapaan ng ating pamayanan, handa po kaming maging sandigan ninyo, lalo na sa oras ng pangangailangan. These efforts are part of a broader vision, a nation where Filipinos no longer need to worry about their safety, where they can build a more dignified lives for themselves and for their families. When peace and order are in place, we can pursue knowledge, we can work towards prosperity, and we can contribute to our country's progress. To achieve this, the government must lead by example. We strive for a government that listens, that acts and serves with integrity. That is the only way to rise above adversities and move forward as a people. To Lieutenant General Roy Galido, your leadership continues to inspire the men and women under your command. Your standard of excellence ensures that the Philippine Army remains worthy of our people's trust and respect. To all the soldiers with us today, thank you for your service. I congratulate our exemplary awardees as well, who have gone above and beyond the call of duty. As your Commander-in-Chief, I enjoin you to stay relentless in your pursuit for excellence. Sharpen your skills, master your craft, embrace innovation. After all, the Philippine Army's strength extends beyond firepower. It draws from its personnel's honor, integrity, and fortitude. Ladies and gentlemen, the road ahead is not easy. There will be delays, frustrations, and challenges, as there always are. Our strength and resolve will continue to be tested. But I have no doubt the Philippine Army will stand the test, will stand firm, as it always has in the past 128 years. So together, let us ensure that the next generations will inherit a bagong Pilipinas that is peaceful, progressive, and full of promise. Maraming salamat. Mabuhay ang hukbong katihan ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Yes, Ben, Okay. pinangunahan niya. So, mga kaibigan, yan po. Yes, Ben, oo.
Okay, Naririnig ba EJ, ako? nandiyan ka na ba? Yeah. Okay, go Yes, ahead, Ben, EJ. Oo, Ben, nandito nga tayo sa Philippine Army Headquarters kung saan nga pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong pagdiriwang ng 120 anibersaryo ng Philippine Army. Sa temang matatag na sandigan ng bagong Pilipinas, binigyang diin dito sa programa ang katatagan, sakripisyo at patuloy na dedikasyon ng mga sundalong Pilipino sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Kasama sa selebrasyon itong pagpapakita ng capability demonstration, audiovisual presentation at pagkilala sa mga natatanging individual at unit na nagpakita ng kanilang kagalingan at katapangan kung saan kanina nga ginawaran personal ni Pangulong Marcos ng Cross Gold Award itong mga miyembro ng hukbong katihan. Sa introduction ni Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro, binigyang pugay naman ni Pangulong Marcos Jr. yung mga sundalong patuloy na nagsisilbi sa bayan kasama na umaksyon sa panahon ng kalamidad tulad ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon at kasabay ng panawagan ng pagpapatuloy ng modernisasyon at pagsasanay upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa bansa. Ibinida rin ng Pangulo ang ilan sa mga pagsasanay at welfare programs na ibinigay at pinakikinabangan na ng Army, ngayon din ang pagtaas ng kanilang subsistence allowance. At tapos ang talumpati ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ito sa pagpapasalamat sa serbisyo ng Army sa bansa. Ilan pa sa mga dumalo ngayong araw ay sina Lieutenant General Roy Galido, ang Commanding General ng Philippine Army, na pinasalamatan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang inspirasyon. Siya rin ang nagbigay kanina ng welcome remarks dito sa selebrasyon. Nandito rin si National Security Advisor Secretary Eduardo Año, Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding Officer ng Philippine Air Force, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at iba pang kasalukuyan at ating opisyal ng Sandatahang Lakas. Sa ngayon, paalis na dito sa headquarters ng Army si Pangulong Marcos at kasama niyang lumabas si DND Secretary Teodoro at ilang opisyal ng Army. Yan muna ang mga pinakahuling balita live mula dito sa Philippine Army Headquarters sa Taguig City para sa Bagong Pilipinas. EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, maraming salamat kay EJ Lazaro mula dyan sa Taguig City. Kaugnay pa rin ito ng ika-28 anibersaryo ng Philippine Army. Narinig po natin ang talumpati ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Samantala, magbabalik po tayo sa ating programang Usap-Usapan. Meron lamang po tayo muli na ilang mga paalala. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas sa mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa Bagong Pilipinas. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo.
Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim at may mga instructions siyang binigay sa akin at ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio at may access. So yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan, balik tayo at nasa huling ano na tayo, lap na leg, no, na ating programa. So, Sir Vim, ibinibigay ko sa iyo ngayon ang pagkakataon lahat ng oras na ito para talagang iyong i-discuss kung ano yung iba mo pang mga libro dyan, bukod dun sa Ragasa. Opo, bukod sa Ragasa, ito pong inilunsad ko rin yung koleksyon ng aking mga sanaysay. Pinagabatan po itong tokhang at iba pang nanlabang sanaysay. Opo, medyo mahaba ito kaya pero nung nauna ng nakaraang taon, naka-collaborate ko po si Elmer Borlongan, isang mahusay na pintor at naglabas siya ng print. Yung pong kanyang mga print, pinatulan niya sa akin at ito ay nilabas naman ng canvas. Okay. No, ni Attorney Jigo Alampay. Bilang siguro... Ano naman yan? Ito ano ay title? Ano title? Salimbagan. Salimbagan. Ito po ay sinalin din sa Ingles at sana nga mapansin sa ibang bansa dahil nga ito ay may English translation. Okay. Bilang siguro pamamaalam, huwag ka naman magpaalam agad. Dito lang sa program. Babasahin ko po siguro isang CP. Sige. Na pinamagatang
Saranggola ni Ate. Ito Okay. po ay batay sa, ma'am, di ba? Kilala natin tong Saranggola ni Pepe na sinulat ni Nonoy Garliado na asawa ng kumantang si Celeste Celeste Legazpi, Legazpi, na isang oo. anak din ng national artist, na si oo. Cesar Legazpi. Okay. So ito po ay saranggola ni Ate na pasintabi para sa saranggola ni Pepe. Okay. Matayog ang lipad ng saranggola ni Ate, matayog ang pangarap ng sa farm daw lumaki. Umihip ang hangin, naging dragon ang borador, sigaw ng botante, tumakbo raw sa eleksyon. Malabo ang connection sa kampo ni na Hepe, tahimik ang triad at dating presidente. Tay, 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 tay. Lagantayan siya. Tay, 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 tay. Tay, 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 tay. Oh. Tay. Matayog ang lipad ng saranggola ni Ate. Malayo na ang narating ng gaming technology. Hinuli si Yang Kang sa 6th floor. Tumalon, tinali ng among. Sa kanya raw ay kumulong. Dumaan ng jeepney na hindi mukhang jeepney. Mauling ang iniwang ng kalbo mukhang monghe. Tay, 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 tay. Maganda, pero wala tayong Tay, oras. tay, tay, tay. Tay, 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 tay. Okay. Tay. Okay. So yan paano lang yan pasilip lang ni Sir Vim. Nako, ang dami pala nating matututunan diyan sa mga libro na yan. May pakanta-kanta pa. Oo nga. Okay. So anyway, ito parang halaw ito doon sa saranggola ni Opo. Pepe. At parang pang-uyam o parody. Parody. O nga, no? Okay, pang-uyam. Pang-uyam pala yung parody, no? Anyway, Sir Vim, maski enjoy tayo kahit tayong mga nakatatanda na, no? Pero wala na tayong oras. Oo nga, salamat. Kaya, magpapasalamat ako sa iyo, Sir Vim, sa pagdating Naku, mo. laging handa po ako para sa inyo. Ayan. Thank you very much. Ayan, ako, maraming salamat kay Professor Victor Emmanuel Carmelo Vim Salamat din po. Nadera Jr. Isang karangalan. PhD ng University of the Philippines. Nako, maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating programa, sa technical side, kay Jobel Lustre, kay Rolly Bumatayo, sa production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat din po sa mga nakinig at nanood sa ating programa ngayong araw na ito. Ako po si Ven Blones, maganda umaga. Antabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa pamagitan na ating kasama na si F. Gaitos. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it